Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Royet, tara na! Andito lang sundo natin. Baka maiwan ka pa, bilisan mo. Kahit kailan talaga ang bagal-bagal mong kumilos. Sigaw ni Romel sa kanyang kambal na kapatid na si Royet. Wait lang. Hinahanap ko ang bag ko, di ko makita. Sandali lang. Natataranta ng sabi ni Royet. Bilisan mo na. Tayo na lang ay inaantay ng service. Baka maiwan ka pa, bilis. Sigaw pa nito. Ano ba yan? Bilisan nyo dyan. Anong oras na? Baka malit kayo sa klase ninyo. Ano bang hinahanap mo, anak? Tanong ng kanilang ina na nakahiga sa papag. Ito po. Okay na po, Nay. Mauna na po ako. Hinihintay po kami ng service. Babay po, Ma. I love you. Pagpapaalam nitong si Royet bago tumakbo papalapit ng school service. Kayo talagang kambal kayo. Palagi na lamang kayong late. Sa susunod na mga araw ay ayaw ko ng palate-late ha. Natatanong na ako sa school kung bakit palagi daw late ang service ninyo. Sa susunod, agapan niyo ang gising para hindi kayo malate ha. Reklamo ng driver. So sorry po kuya. Napagod po kasi kaming dalawa dahil anong oras na po kami natapos ng pangangalakal ng basura. Pasensya na po kung nalilate kami palagi. Pero bukas po, masaaga na po namin ang kambal kong pagising para hindi nyo na po kami pagalitan. Pasensya na po ulit. Paghingi pa ng pasensya ni Romel. Nako, sige okay lang yun. Basta bukas na bukas ay agahan nyo na ha. Sabi pa ng driver bago tuluyang nag-drive papuntang school. Nang makarating sa school ay agad nang bumaba ang lahat ng estudyante. Labis naman silang naiinggit sa kanilang mga kaklase dahil sa gaganda ng mga gamit at sa sarap na mga baon nilang pagkain. Samantalang ang kanila lamang ay isang tuyo at bahaw na kanin. Anong ulam nyo, kambal? Tanong ng batang si Gabriel na kaklase nila. Secret. Hindi namin pwedeng sabihin dahil surprise ito sa amin ni na Papa. Mamaya pa kasi kami kakain dahil busog pa naman kami. Uwi ka ng kambal. Pasikret-sikret pa kayo. Siguro wala kayong ulam ano. Tingnan nyo naman ang ulam ko. Fried chicken tapos hotdog. Sarap-sarap. Inggit kayo no? Kasi wala naman talaga kayong ulam. Panginggit pa ng kaklase. Hindi naman kami maiinggit sa ginagawa mo. Dahil fried chicken din itong ulam namin no? Tapos mayroon pang pork chop at ham. Mas masarap ang ulam namin sa'yo. Pagsisinungaling ng kambal. Kung manok ulam ninyo, bakit ayaw ipakita sa amin? Ibig sabihin lang yan, nagsisinungaling kayo. Baka nga asin lang ang ulam nyo eh. Ipakita nyo kung talaga. Paghamon pa nitong si Gabriel. Maya-maya ay nagulat na lamang sila nang biglang may humablot ng pagkain nila sa likuran. Ayaw niyang ipakita ang ulam niyo ah. Di ako nang magbubukas nito para malaman namin kung ano talaga ang ulam niyo. Sabi ng isang kaklase na si Rustom, mataba itong lalaki at siga sa kanilang school. Rustom, ibigay mo sa amin yan. Baka matapon ang pagkain namin. Hindi pa kami nakakakain. Parang awa mo na. Ibalik mo na sa amin yan. Pakiusap ng kambal. Ibibigay ko naman ito sa inyo mamaya. Pero bago yun, bubuksan ko muna to. Nabuksan ko na Gabriel. Pero hindi naman fried chicken laman ito. Nagsisinungaling sila. Tingnan mo. Toyo at talbos lang ang ulam nila. Nakakadiri naman kayo kambal. Kumakain pala kayo ng talbos. Samantalang tinatapon lang namin yan. Sabi ni Rustom. Ano? Masaya na kayo? Alam niyo na kung anong ulam namin? Okay lang naman sa amin kahit anong ulam namin eh. Kasi sanay naman kami sa hirap. Lahat ng kinakain namin ay pinaghihirapan namin. Kaya Rustom, baka pwedeng ibigay mo na sa amin yung pagkain namin dahil wala kaming pagkain mamaya.
Parang awa mo na. Pagmamakaawa ng kambal. Ngunit imbis na ibigay ang pagkain nila ay tinapon lamang ito sa labas. Ayan ang nababagay sa inyo. Huwag na kayo kumain dahil pakain naman ng asang pagkain ninyo. Babaho lamang sa loob ng room natin. Kaya huwag niyong pupulutin yun ha kung ayaw niyong masaktan. Pagbabanta pa ni Rostom. Wala namang nagawa ang kambal kundi maiyak na lamang sa kanilang bangko. Labis-labis silang naaawa sa kanilang sarili dahil hindi sila makakakain. Hindi din naman nalaman ng teacher nila ang mga ginawa sa kanila ni Rostom. Dahil nagbanta ito na kung sino ang magsusumbong ay siyang sasaktan niya. Kaya naman nanatiling tahimik ang lahat ng kanilang kaklase at walang ni isa ang nagsalita. Samantala mabilis na lumipas ang mga oras at natapos na ang kanilang klase. Gutom na gutom silang umuwi ng bahay dahil hindi sila nakakain kahit konti man lamang. Wala din naman silang naabutang pagkain sa bahay dahil ultimo kaldero ay simot na simot din. Sobrang hirap ng pamilya ng kambal. Isang hamak na magbubuti lamang kasi ang kanilang tatay habang ang kanilang ina naman ay nakaratay lamang sa higaan. Nalumpo na kasi ang paa nito kaya hindi na makakilos at makatulong sa bahay. Gusto man nilang malaman kung ano ang dahilan ng pagkakalumpo ng kanilang ina. Subalit wala silang sapat na pera para ipatingin ito sa espesyalista. Kaya naman ito ngayon ang ginang nakaiga na lamang sa papag at wala ng pakinabang. Mga anak, pasensya na kayo sa nanay ha. Hindi ko maibigay sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Pasensya na dahil nagiging pabigat lamang ako sa inyo. Kung pwede nga lang na mamatay na ako para mabawasan ang pabigat dito ay ginawa ko. Wala din naman akong silbi. Umihikbi na sabi ng kanilang nanay na si Vilma. Nanay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kayo pabigat sa bahay. Huwag niyo po isipin yung ganong bagay. Kita niyo naman po kami, di ba? Ginagawa po namin ang lahat ng makakaya namin ni na Papa para makaraos po tayo sa araw-araw na pangangailangan natin. Huwag po kayo mag-alala, nanay, dahil makakaahon din po tayo sa hirap. Pangako po namin ni Kambal yan. Magtatapos din po kami ng pag-aaral. Kahit mahirap po, ipipilitin po namin kayanin para po sa inyo at kay Papa. Kaya wag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Hindi po kayo pabigat dito. Maliwanag po ba, Nay? Sabi ng Kambal. Sa edad na 10 taon ay tila ba mga matured na ang utak ng Kambal. Maaga din kasi silang namulat sa kahirapan at realidad ng buhay. Kaya ang lahat ng hirap na nararanasan nila ay tumatatak sa kanilang isipan. Pangarap nilang dalawa na makatapos ng kolehiyo para makahanap ng maayos na trabaho. Kahit imposible ang kanilang pangarap ay hindi nila iyon sinukuan at ang lahat naman ng kanilang pagod at pagsisikap ay nagbunga. Matuling na lumipas ang napakaraming taon at nakapagtapos na nga sila ng high school. Kapwa may karangalan ng dalawa nang sila ay makagraduate. Matapos ang kanilang graduation ay wala man lamang silang kahanda-handa sa bahay. Pero para sa kanila ay okay lang ang lahat ng iyon. Ang mahalaga sa kanila ay nakatapos na sila ng sekundarya. Dahil nga sa talino ng dalawa ay nakakuha sila ng scholarship. Kaya nakapagpatuloy sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Hindi nila sinayang ang opportunity na ibinigay sa kanila at mas lalo pa nilang pinaggusayan. Mahirap man ay pinilit nilang tapusin ang pag-aaral. Nag-working student din sila para may panggasto sila sa mga projects at pambaon na kailangan nila. Hanggang sa lumipas nga ang ilang taon ay nagbunga ang lahat ng kanilang paghihirap. Nakagraduate si Romel bilang isang business administration, samantalang si Royet naman ay nakapagtapos bilang business management. Halos hindi nagkakalayo ang kurso nila dahil ito talaga ang gusto nila. Mahilig kasi sila sa negosyo at pangarap nilang magtayo ng negosyo balang araw. Naniniwala din sila na walang yumayaman sa pagiging empleyado lamang. Congratulations mga anak. Proud na proud ako sa inyong dalawa. Napakabait niyong mga anak. Sana huwag kayo magbabago hanggang sa maabot niyong mga pangarap ninyo. Umiyak na sabi ng kanilang tatay na si Manny. Mga anak, salamat. At kahit wala akong naitulong sa inyo ay natapos ninyo ang inyong pag-aaral.
na proud ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Naiyak din na sabi ni Aling Vilma. Tatay, nanay, para po sa inyong karangalan na ito. Huwag po kayong mag-alala at kami na po ang bahala ni Royet sa gastusin sa bahay pag nagkatrabaho na po kami. Tapos kayo po tay, hindi niyo na po kailangan mamasura araw-araw. Kami na po ang bahala sa lahat. Nakangating sabi ni Romel. Labis-labis ang pasasalamat na mag-asawa sa kanilang kambal dahil sa pangarap nito para sa kanilang mag-asawa. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na natanggap sa trabaho ang kambal bilang mga office staff. Lahat ng kanilang mga sinasahod ay kanilang inipon para sa gusto nilang itayong negosyo. 2 taon din silang nangamuhan bago nag-resign. Sa kabutihang palad naman ay sinuwerte sila sa business na itinayo nila na damitan. Mabilis silang nagkaroon ng madaming customer at agad na nakilala ang kanilang brand. Dahil sa negosyo ay naging maayos ang kanilang buhay. Nagkaroon na sila ng sasakyan na ginagamit nila sa negosyo at nakapagpatayo na din sila ng maliit na bahay na komportable nilang tinitirhan. Isang araw habang abala ang kambal sa pag-ayos ng mga damit na paninda nila, ay bigla silang tinawag ng 2 lalaki. Hindi nila kilala ang mga yun, kaya naman ay nilapitan nilang 2. Sino kayo? Bakit nyo kami kilala? Tanong ng kambal sa 2 lalaki. Ano ka ba Royet? Ako to si Gabriel, yung dati mong kaklase. Tapos siya naman si Rustom. Naalala nyo na ba kami? Tanong ni Gabriel. Oo, naalala ko na kayo. Kayo pala yan. Kamusta na kayo? Mukhang maganda na ang buhay niyong 2 ah. Ano bang pinagkakaabalaan niyo ngayon? Tanong pa ng kambal. Ako lang naman ay isa na ngayong architect. Malaki ng sahod at may sarili na ding pamilya. Pagmamayabang ni Gabriel. Ako naman ay isa ding engineer. Meron na ding sariling pamilya at sumasahod lang naman ng 30,000. Sagot naman ni Rustom. Ang gaganda na pala ng trabaho ninyo. Sigurado ako na may sasakyan na din kayong 2 no? Asan ang sasakyan nyo? Hindi nyo ba dinala? Tanong ng kambal. Andyan lang sa tabi-tabi ang sasakyan namin. Hindi na namin dinala at baka magasgasan lamang. Nakita lamang namin kayo kaya lumapit kami sa inyo. Kayo, kamusta naman ang trabaho ninyong 2? Mabuti naman at hindi na kayo namamasura ngayon. Pero nag-improve kayo ah. At least tendero na kayo ngayon dito sa sikat na clothing store na ito. Pero malamang sa malamang, baka minimum wage lang kayo dito. Nako, paano kayo aasenso niyan kung dito lang kayo magtatrabaho? Baka habang buhay na kayong mahirap. Pangmamaliit na sabi ni Gabriel. Gabriel, ano pa bang inaasahan mo sa kambal na yan? Hindi naman talaga sila makakaahon sa buhay. Dahil wala silang pinag-aralan. Tingin mo ba? Makakahanap sila ng maayos na malaking sahod kung hindi sila nakapagtapos. Tingnan mo naman sila. Katulad pa din ng dati. Wala pa ding pagbabago sa kanila. Mukha pa ding mahihirap. Natatawang pangmamaliit pa ni Rustom. Dahil sa sinabi ng 2 ay hindi na napigilang sumagot ng kambal. Hanggang ngayon talaga ay mayayabang pa din kayo. Wala pa din kayong pinagbago. Oo, tendero nga lang kami dito. Pero hindi lamang basta tendero. Sabi ni Royet. Tamang sinabi ni Royet. Hindi lamang naman kami basta tendero dito. Dahil, sabi ni Romel, ngunit pinigilan siya sa pagsasalita ng 2. Dahil isa lamang kayong tindero at mag-aakot dito, tama ba? Nako, hindi nyo na kailangan sabihin sa amin yan. Dahil halata naman sa itsura nyo na mababang uri lang kayo ng trabahador. Di ba wala nga kayong kotse? Tapos yung sasakyan ninyo ay scooter lang ata. Alam na alam agad namin na sa inyo ang scooter sa labas dahil pinangalanan nyo pa. Nakakahiya. Nakuha nyo pang pangalanan yun. Mumurahin lang naman yung sasakyan na ganun. Natatawang sabi ni Rustom. Maya-maya pa'y may lumapit sa kanilang isang tindero at kinausap si Gabriel at Rustom. Mawalang galang na po. Kanina ko pa po kasi naririnig yung malakas ninyong bunganga. Mari po bang pakahinaan naman po ang bibig ninyo? Tsaka bakit niyo po minamaliit at tinahamak sina Sir Royet at Sir Romel? Ano pong kasalanan nila sa inyo? At pinagsasalitaan niyo sila ng ganun? Hindi niyo po ba sila kilala? Tanong ng isang tindero. Ano bang pakialam mo? Wala kaming pakialam kahit malakas ang bibig namin.
Tsaka bakit mo tinatanong kung kilala namin yung sina Royet at Romel? Malamang kilala ko. Dahil sila yung mga kaklase namin dati na basurero at hanggang ngayon ay hindi pa din asensado sa buhay. Inis na sabi ni Rustom. Mawalang galang na po ulit. Pero hindi na po sila yung dati yung kaklase na basurero. Kung hindi nyo po natatanong, sila po ang may-ari ng sikat na clothing store na ito. Kaya kung hindi pa kayo titigil sa pagsasalita ng masama sa kanila, ay mapipilitan po namin kayong kaladkarin papalabas. Matapang na sabi ng tindero. Dahil sa narinig ay labis silang namutla. Pero hindi pa din sila naniniwala sa sinasabi ng tindero. Kaya naman ay kinompronta nila ang kambal. Kambal, totoo bang sinasabi nitong tindero na ito? Sa'yo doon sikat na clothing store na ito. Nakakatawa. Natatawang tanong ni Rustom. Sumagot naman itong kambal sa tanong niya. Anong nakakatawa sa sinabi ng tindero namin, Rustom? Wala namang nakakatawa dun, di ba? Dahil lahat ng sinasabi niya ay totoo. Oo, kami nga ang may-ari ng sikat na clothing store na ito. Kanina ko pa sana gusto sabihin sa inyo, pero pinigilan niyo ako pagsasalita. Sabi ni Romel. Ano? Paano nangyaring nagkaroon kayo ng gantong negosyo? Di ba isa lang kayong hamak na basurero? Paano to nangyari? Gulat na tanong ng dalawa. Oo, basurero nga lang kami dati. Pero hindi naman siguro yun hadlang para makamit namin ang aming pangarap, di ba? Alam niyo ba na nagsikap kami ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho at makaipon? Hanggang sa magdesisyon na magtayo na kami ng negosyo. Ayaw kasi namin habang buhay mga muhan at gusto namin na kami na ang boss sa sarili naming negosyo. Kung hindi nyo din natatanong, nakatapos din kami ng college. Dahil nagkaroon kami noon ng scholarship at hindi namin sinayang yung pagkakataon na yun. Mas lalo kami nagsipag dahil sawang-sawa na kami sa pangmamaliit ng tao sa amin dahil sa estado lamang namin sa buhay. Kaya ito, nagbunga ang lahat at naging successful kami sa buhay. May bahay na kami, sasakyan at mga ipon sa bangko. Kaya sana hindi nyo muna kami nusga nung nakita nyo kami. Dahil hindi habang buhay, nasa baba kami. Alalahanin ninyo, bilog ang mundo. Mariin na sabi ng kambal. Dahil sa narinig ay napatras na lang ang dalawang mayabang na kaklase. Nagkunwari sila na may mga meeting pa sila na pupuntahan para hindi na tuluyang mapahiya sa pangmamaliit nila sa kambal. Pinagtatawanan na din kasi sila ng ibang mamimili dahil sa pagkapahiya nila. Kaya naman simula noon ay hindi na sila dumaan muli sa clothing store na iyon. Dahil hindi nila kayang makita ang kambal na mas asensado pa sa kanila ngayon. Tunay nga na hindi hadlang ang pagiging mahirap para makatapos ka ng pag-aaral. Dahil kung may pangarap ka na gustong maabot ay makukuha mo ito. Basta samahan lang ng diskarte, sipag at determinasyon. Siguradong ang lahat ng gusto mo sa buhay ay iyong makakantam. Basta magtiwala lamang sa sarili at palaging manalig sa Panginoon. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.